Magandang araw. Para sa araw na ito, ang ating pagnilay-nilay yung salita ng Panginoon ay hango mula sa Luke chapter 10, verses 38 to 42. Now as they were traveling along, he entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her home. She had a sister called Mary, who was seated at the Lord's feet, listening to his word. But Martha was distracted with all her preparations, and she came up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to do all the serving alone? Then tell her to help me. But the Lord answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and bothered about so many things. Verse 42, but one thing is necessary, for Mary has chosen the good part, which shall not be taken away from her. May the Lord bless the reading of His word. Dito sa ating mga binasang talata, napakaganda na makikita po natin yung tatlong personality na kung saan ay maihahambing natin ang ating Panginoon kung paano niya tayo tinitingnan. Una sa lahat, of course, makita po natin dito po yung sinabi po nga rito na ang Panginoon ay sa kanyang pagmiministeryo ay tiniyak niya na madalaw niya yung kanyang mga kaibigan na nasa isang village, no, nasa isang barangay. At dito po matatagpuan natin si Martha, si Mary, at ito din po yung tahanan po ni Lazarus. Pansin-pansin po rito na talagang tiniyak ng Panginoon na mapuntahan niya po yung tahanan ng kanyang mga kaibigan. Bilang tradisyon ng mga Hudyo nung araw, kapag may bisita, sila po ipinapatuloy. Ang kanilang kagawian po, pag sila nag-uusap, tila po naka-recline po yun, parang nakadapa, nakatagilid po habang nag-uusap. At dito po natin makikita na si Maria ay nandun po sa paanan ng ating Panginoon. Ngayon po, ito po isang palaala po sa akin na nakita ko po dito kung paano po ninanais ng Panginoon Hesus na magkaroon po ng fellowship. Revelation 3:20, ang sabi po doon, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and dine with him and he with me. Dito po natin makikita po yung naisin ng Panginoon na talagang intimate fellowship, intimate relationship. Pagsasalarawan po ng ganun pong naisin ng ating Panginoon at ipinakita po ng ating Panginoon. Ang pangalawang karakter po na kapansin-pansin po ay si Martha. Sa talata 38, makikita po natin, si Martha po yung nag-welcome sa Panginoon. Siya po yung nakabang na po doon. Tama po yung puso po niya. Talaga may pananabik si Martha, katagpuin ang Panginoon. Siya po yung talagang nauna po doon. Siya po yung nag-welcome sa ating Panginoon nung siya ay dumalo sa kanilang tahanan. Kanya lang po, kalaunay, nagkaroon po ng malaking problema. Sapagkat si Martha, dahil po sa kanyang kabisihan, sabi nga po dito, Martha was distracted with all her preparations. Alam niyo po, talagang masidhi po yung kanyang paninilbihan. Matindi po yung kanyang ginagawa. Talagang lahat po, no, mula doon sa paghanda ng pagkain, paghanda nung mga bagay-bagay doon sa mga bisita, halimbawa yung pagpupunas marahil ng mga paa. Kasi po nung unang panahon po, ang mga tao po ay karaniwan po naglalakad po, nakayapak po yan, o kung may sandal man ay talagang ano po yan, no, maputik po yan, no, marumi po yung mga paa, pinupunasan pa po yung mga paa na yan. So with all of these things, with everything that Martha has been doing, kapansin-pansin na tila dumating siya sa punto na kinumpara niya yung kanyang sarili doon sa kanyang kapatid, kay Mary. Ano po yung ginagawa ni Maria? Ano po yung ginagawa ni Mary? Siya po yung nakaupo lamang po doon, nakasadlak lang po doon sa paanan ng Panginoon at namamangha at tinitingnan niya lang po yung Panginoon. Sa puntong ito po ay nagkaroon po ng sama ng loob si Martha. Kaya nga po, yung sama ng loob na yan ay hindi lang po niya kinimkim, talagang nilabas niya. No, to a point na ang Panginoon na mismo ang kanyang kinausap. No, ang sabi nga po dito, sabi niya, Lord, do you not care? Para pang sinumbatan pa niya yung Panginoon. Panginoon, do you not really care? Hinahayaan mo na lamang na ako ay maging busy sa aking ginagawa at yung aking kapatid ay nakasalampak lang po sa iyong paanan. Hindi lang po siya nagko-complain. Talaga po mapapansin po natin, nagbigay din po siya ng utos. Siya po yung malakas ang loob na nagbigay ng utos. Sabi niya, then tell her to help me. Di po ba? Minsan ganun po tayo, ano, pag tayo nagpi-pray, tapos habang nananalangin tayo, tila wala namang nangyayari, hindi naman gumagalo ang Panginoon. Palang
Pero minsan parang gusto natin i-twist natin yung kamay ng Panginoon. Panginoon, talagang kailangan gawin mo na to. Gawin mo na to. Kailangan tugunin mo na yung panalangin na ito. Yung ganun po. But ito po nakakalungkot sapagkat yung kanyang panalangin na iyon ay sa puso na nagrereklamo. Nasa gitna ng puso na may panunumbat. Kung mapapansin po natin kung paano po siya kinatagpo ng Panginoon. Sa verse 41, ang sabi po rito, ang sagot ng Panginoon, Martha, sabi niya, napakadami naman ng alalahanin mo. Napakadami naman ng mga iniisip mo na kung saan ay tila nawawala ka na sa mahalagang bagay. At iyan yung pinili ni Maria na kung saan ay naupo sa paanan ng Panginoon at ninanamnam niya yung presensya ng ating Panginoon. Which reminded me, Salmo 27:4. Ito po yung panalangin po ni Haring David. Ang sabi po niya, one thing I have asked from the Lord that I shall seek. Sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yun po yung naisin po niya. Yun po yung sinasaliksik niya. Sabi niya, nais ko lang makatagpo ang mukha ng Panginoon. Nais ko maranasan ang presensya niya. Hindi lamang sa araw na ito, kung hindi all the days of my life. Napakaganda po. At ang karugtong po ng talatang itong sabi niya, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple. Yan po yung mas pinili po ni Maria na kung saan ay sa kanyang puso, sabi niya, ito yung Panginoon, iilang saglit na lamang po ay mawalay na siya. Maring narinig niya yung sinabi ng Panginoon, darating ang araw siya ay parurusahan, darating ang araw siya ay mamamatay, darating ang araw siya ipako sa krus at siya po ay muling mabuhay. At iyon nga po yun po ninanamnam po ni Maria nung time na yaon. Yan po yung ninanais ni Maria nung time na yon. Kaya po ang sabi po ng ating Panginoon, that is the good thing that Mary has chosen at walang makakakuha niyan mula sa kanya. Kaya dito po, tunghayan natin si Mary, tama po ang sinabi ng Panginoon. Alam ni Maria kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Sa buhay natin, minsan ganun po tayo. Ako personally, ganun din po ako. Minsan po, napaka-busy ko na po. Minsan po, ang dami ko nang ginagawa. Minsan naman, sa panahon na ng panalangin, sabi ko sa sarili ko, Panginoon, sandali lang po, tapusin ko lang po muna yung ginagawa kong ito. Ibig sabihin po doon, isinasantabi natin yung panahon, mas mahalaga sa ating Panginoon. At yan po ang panahon ng pakipagniig sa Kanya. Yan ang panahon ng pagsasaliksik ng Kanyang salita. Katulad ni Haring David, sabi niya, yan yung panahon na kung saan ako ay magme-meditate ng inyong salita, Panginoon. Yun po yung kanyang naisin, tumpak po. Tama po yung ginawa po ni Mary, yun po yung kanyang mas pinili. Harinawa ito yung paalaala po sa ating lahat na kung saan minsan po, lagi na po tayo naging busy, marami tayong ginagawa, yung iba sa atin ay nag-aaral, napaka-busy ng pag-aaral, yung iba naman sa atin ay gumagawa sa trabaho, things like those. Marami po tayong excuse pa minsan-minsan. Pero wag ho nating pabayaan po ang napakahalagang bagay na pinili po ni Maria. Yung pong bahalagang bagay ng pagsamba, pagnanamnam ng presensya ng Panginoon, pagnilay-nilay ng kanyang salita, na tila po parang si Jacob. Ang sabi po ni Jacob sa kanyang panalangin, I will not let you go till you bless me. Panginoon, hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ayun po, yan po ang naisin po ng ating Panginoon. In fact, tayo po ay nilikha ng Panginoon to worship Him. We were created by God to adore Him, to worship Him because He is worthy. Tayo'y manalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat amang banal. Sa muli po ninyong paalala sa amin, na tingnan po namin, i-prioritize po namin ang tunay na mas mahalaga sa aming buhay at ito po ay ang pagsamba sa inyong presensya. Salamat po Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng buhay ni Martha at ni Maria, Panginoon, pinakita niyo po kung ano po ang nararapat naming sundin, kung ano po ang nararapat naming mas aisin sa aming po mga buhay amang banal. You have promised in your word, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Panginoon, alam namin na hindi niyo po kami pababayaan. Tulungan niyo lamang po kami, Panginoon, na tunin nga po sa pang-araw-araw na aming pong pamumuhay. Kayo po ang aming pong uunahin. Kayo po ang una po naming sasaliksikin. Salamat po na marami sapagkat sa iyong biyaya, Panginoon,
ito po ay maging kaganapan po sa aming po mga buhay. Maraming salamat po. We are not worthy to come to you as who we are, but you made us worthy through the blood of your Son, Jesus Christ. Maraming salamat po. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, sapagkat tunay nga po, ikaw ang karapat-dapat ng lahat ng ito. Ito po ay ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen at amen.